yung screw. Pag in-assemble siya, ina-assemble siya yan, ito yung gating, ito lang yung casting. Ito yung gating. I-assemble siya dyan, ilan yung laman niya, and then, pag ganyan ang pagbubuhos ng bakal. So, from screw, to runner, to gating, papunta sa casting. Akala ko rocket launcher. Kabalahan dito. Okay? Huwag lang Mabalik. ito yung mga product. Medyo malutong yan ha. Medyo Huwag niya anin. sa mga tenant namin yan. Bakal o yan? Hindi, wax. Wax pa lang to, kaya ano. Ano yan, 8 treasure rin sir. Okay, paliliwanag ko muna, ibabalik wax. Hindi mo makukuha yung replica o yung pattern kung hindi ka wax. So, ito na yung mga product namin sa wax. Nakita niyo, nakuha ko siya. Ganito ngayon, ang susunod na natin ang magagawin dyan. Linisin. And then, pag na-assemble na siya, ito na yung tinatawag na ceramic. Nasa ang tawag dyan, tapos sunod na project ito gagawa ng ceramic mold. Ang ceramic mold yung ginagawa sa kabila. So dito, gagawa ka muna ng wax pattern, and then gagawa ka ng pattern, gagawa ka muna ng ceramic mold, bago ka makapag-print ng bakal, bago ka makapag-print. So, matrabaho. Pakita ko sa inyo yung concept kung paano ginagawa yung ceramic mold. Ito, gumawa kami ng pattern. Ito na yung bilusin ng wax. Ito na ngayon yung wax. Nung binalot siya ng ceramic, ito na ngayon siya. May kabit siya sa loob. And then, pinasok ko sa oven, nag-wax, natanggal yung wax. Ito ngayon na natira sa kanya. May kabit siya sa loob. Kabit na. Ito ngayon ang bubusan ng bakal. So, ang idino sa kanya ay brass. Pag nag-solidify yung bakal, babasagin siya. Kaya ito hindi na re-recover to. Hindi na nare-recycle yung ito na ngayon. Ito na ngayon yung product. Brass. Okay? Doon tayo sa paggawa ng ceramic mold. Application, wax pattern making. Ito yon. Yung ceramic mold coating dyan sa kabila. And then, i-wax. Yung sinasabi ko centering, yun yung sa melting. So, magkasabay na ihalo siya kasi after sintering, may melting na. Pag nabusan na ng bakal, inanakop yung babasagin siya, and then finish product na. Delivery. Delivery. Tapos, wow.